Ngayon po ay ika-12 ng Mayo. Ako si Lorlyn Garcia Velarde. Hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, usapin sa ICC warrant kay Senator Bato de la Rosa tinutukan sa Senado. Presyo ng gasolina muling tumaas. Diesel at kerosene rollback. Kasunod na hakbang sa impeachment case laban kay VP Sara, inaasahan. Paghahanda sa El Nino, mas pinalalakas ng pamahalaan. Flaming tracker para sa TNVS, inulunsad ng DSWD para sa cash aid. Manpower Agency sa Maynila, ipinasara ng DMW dahil sa umano'y iligal na recruitment. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa paunang balita, parehong umento at rollback ang muling mararanasan sa presyo ng petrolyo para sa linggong ito. Simula ngayong Martes, panibagong 47 centavos ang ipinatupad na taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang rollback naman ng 9 pesos and 57 centavos sa kada litro ng diesel, gayon din ang 13 pesos and 30 cents na bawas sa kada litro ng kerosene. Para naman sa LPG, taas presyo rin ng 1 peso and 22 cents kada kilo, kung saan katumbas ito ng 13 pesos and 42 cents na dagdag singil para sa 11 kilogram cylinder. Samantala, mas pinalalakas pa ng Department of Agriculture o DA ang paghahanda sa posibleng Super El Nino upang protektahan ang mga magsasaka at mamimili mula sa pagkalugi sa ani at pagkakaantala sa supply ng pagkain. Ayon kay Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., may iwasan ang pagkalugi sa ani sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga less water-dependent crops gaya ng munggo sa mga lugar na madalas na naaapektuhan ng tagtuyot, paggamit ng solar-powered irrigation at low-cost greenhouses, gayon din ang pagsasagawa ng mas maagang schedule sa pagtatanim. Muli ring ibinalik ng DA ang El Nino Task Force upang tiyakin ang napapanahong pagtugon at koordinasyon ng mga ahensya. Naglunsad kamakailan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng claiming tracker site para sa maayos na sistema ng cash payout. Ayon sa DSWD, higit 10,000 drivers ang target makatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda bilang tugon sa tumataas na gastusin sa transportasyon. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan sa ilalim ng mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang masuportahan ang mga public utility vehicle drivers mula sa iba't ibang transport sector. Pinapayuhan naman ang mga benepisyaryo na tingnan ang opisyal na payout tracker ng DSWD para sa listahan at venue ng distribution ng ayuda. Dumako tayo sa ating ulat panahon. Bagamat dalawang low pressure area ang kasalukuyang binabantayan ng bansa, parehas itong walang direktang epekto sa panahon kahit saang parte ng bansa. Magpapatuloy pa rin ang mainit at maalinsangang panahon sa buong bansa kung saan inaasahang mararamdaman sa Tuguegarao City ang pinakamataas na heat index na papalo sa 45 degrees Celsius, habang may tsansa rin ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa buong bansa dulot ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. Kasunod na hakbang sa impeachment case laban kay VP Sara, inaasahan. Usapin sa ICC warrant kay Senator Bato de la Rosa, tinutukan sa Senado.
Manpower Agency sa Maynila ipinasara ng DMW dahil sa umano'y illegal na recruitment. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.